Hello guys! Welcome! Kain po tayo guys. Welcome sa aking YouTube channel. So, ang ulam ko is munggo. Munggo na may ampalaya. Tapos, lechon kawali. So, ito na lang natira sa lechon kawali. Tapos, nagtira ako sa kapit ko. Nalitan ko yung kutsara ko. Napakalaki eh. So, may chika ako sa inyo guys. Yung ano. So, ang chika ko is, ano, first time po nangyari sa buhay ko. So, kaninang umaga, may lumabas na dugo sa ilong ko. Kasi, diwa nga is nag-aalaga din ako ng matanda no, bukod sa trabaho ko na sa loob ng bahay. So kasi ngayon is dialysis ng tatay ng boss ko. Then pinaliguan ko siya. So pinapaliguan ko siya kasi tuwing dialysis niya is pinapaliguan ko talaga yan siya. Then nung natapos na, so syempre binubuhat ko yan siya kasi hindi na daw niya kayang tumayo ng mag-isa pag dito sa CR. Then, 3 beses ko siya guys binuhat na hindi ko talaga siya kinaya. So sabi ko sa kanya, huwag kang magpabigat kasi hindi talaga kita kaya kung ako lang lahat yung mag-aano sa lakas mo. So sabi ko sa kanya, para ako nagbubuhat sa'yo ng 100 kilo. Tapos, yun nga, nung naitayo ko na siya guys, yun, naramdaman ko sa ilong ko na parang may ano, parang may tumutulo. Parang ano ba, pasintabi po sa mga kumakain. So gusto ko lang i-ano. So yun, sabi ko ba't parang ano, may pula sa ilong ko. Kinabahan ako guys, Diyos ko, nanginginig ako sa takot kasi first time nga nangyari sa buhay ko ganun. Kasi 3 beses ko kasi siya binuhat na hindi ko talaga siya nakayanan ba. Sabi ko sa kanya, parang awa mo na tulungan mo ako kasi dito tayo. Magtagal tayo dito kung hindi mo ako tutulungan. So yung sa pang-apat na, doon ko na siya naiangat. Yun nga lang, dumungo. So kinabahan ako. Sabi ko saglit lang. So hinatid ko muna siya sa kwarto niya. Sabi ko, dyan ka muna saglit lang. Kasi anuhin ko muna tong ilong ko. Nanginginig ako, tapos parang naiyak ako guys, kasi Diyos ko, kinabahan ako, Diyos ko po Lord, sabi ko ganun. Wag naman, wag naman, wag naman. So buti na lang, so nakaubos ako ng tatlong tissue ba, so pinahid ko sa ilong ko. So buti na lang is nawala naman, pero bawal na akong kasi masakit yung dibdib ko guys, masakit yung dibdib ko at saka likod ko kapag nagpabigat siya sa akin. Tatay ng boss ko is malaking tao, matangkad pati eh. Kumpara sa akin, napakaliit ko. Tapos sinabi ko yan sa boss ko. Sabi ko, nga, dumugo yung ilong ko. Tapos, sabi sa akin, oh no. Kailangan na natin ng lalaki na magbubuhat. Eh, ayaw ko naman ng may kasama ako ditong lalaki, except na lang kung kapatid ko. Pero kung iba, ayaw ko na dito sa isang bahay na yung buong ano ba, ayaw ko pag ibang tao. So hindi ko alam kung ano yung mga plano pa nila sa tatay nila. Kasi nag-usap kami ng gusto, sabi ko, hindi ko talaga siya kaya kapag ka mag-isa lang, ay pag nagbuhat ako sa kanya na yung, kasi sinabi ko parang ano siya yung kanina, yung alam mo yung lakas ng, sabi yung pag nagbubuhat ka ng bata na yung
basta mo na lang buhatin. Siyempre, siya, ganun siya kanina, nung binuhat ko siya doon, nung pagkatapos niyang maligo. Parang ano na lang siya, so, sige, buhatin mo na lang ako. Yung, alam mo sige, yung lahat ng lakas ko, kuhanin mo na, yung parang ikaw na bahala sa akin. Parang ganun na lang yung nangyari ba kanina kay Lulu Papa. So, kaya hindi ko talaga siya maiangat-angat. Kaya sabi ko sa kanya, grabe ka, tulungan mo ako Lulu Papa. Kung ganun sa kanya. Para kung nagbubuhat ng 100 kilong bigas. Yun, nangyari. Sabi ko, ang sakit ng likod ko. Sabi ko ganun. Ang saka dibdib ko. Tapos, sabi naman ng boss ko, okay lang, kausapin mo siya, sabihin mo sa kanya, tulungan mo din ako Lulu Papa kasi lahat kami. Yung boss ko, mismo nagsabi guys na, lahat tayo hindi natin kaya. Totoo naman talaga guys, pag nagpapabigat siya, hindi naman talaga namin kaya. Yung boss ko, bahala na sila kung ano yung Kasi ako, natatakot na ako guys, kasi yun nga, may lumalabas nga sa ilong ko na dugo. First time na nangyari ito sa akin. So, maring alis na lang ako. Naano din naman ako, naiwanan ko yung boss ko dito. Kaso, hindi ko iano yung sarili ko guys na kasi masakit nga yung dibdib ko, masakit yung likod ko kapag ka nagbubuhat ako. Alaman kung ano yung kasi sinabi sa akin din ng boss kong lalaki na kung kaya ko pa ba daw. Sabi ko, yun nga, sinabi ko, hindi na masyado kasi bigat nga si Lulu Papa, nagpapabigat kasi siya guys. So, alam mo yung nung nakaraan na, kasi lagi niyang sinasabi na hindi na daw niya kaya ni Lulu Papa na tumayo mag-isa. Nung nakaraang linggo, gusto niyang pumunta sa CR, ako, nasa labas ata ako, parang may sinampay ata ako nun. Kalimutan ko kung anong ginawa ko. So, hindi ko siya nalapitan agad. Pagpunta ko dito sa kwarto, nakatayo na siya guys. Hawak-hawak na niya yung walker niya. Sabi ko sa kanya, akala ko ba hindi ka na makakatayo mag-isa? Pero alam ko guys na talaga, alam ko naman talaga na siya is kaya niya pa tumayo na mag-isa. So, parang nag-ano lang ata siya na parang gusto niyang alagaan na lang siya. Ganun ba? Yung bawat kilos niya na gusto niyang may nag-aalaga sa kanya. Sa akin, hindi naman kasi nga may trabaho din akong iba. So okay lang sana kung wala akong trabaho iba. Yung sa kanya lang ako. Pero yun nga, mahirap na ko yung sarili ko na yun nga, may nangyari na nga sa akin ito nga, yung may lumabas nga na tubo sa ilong ko. So, yun, parang ko na parang gusto ko nang, yun nga, malis, magpaalam na lang ako na maayos. Hindi, mahirap talaga guys na naiwanan ko bigla yung boss ko dito kasi unang-una, sanay sila sa akin kasi kapag umaalis sila, parang wala silang doubt na nararamdaman. Siguro, meron naman atang doubt silang nararamdaman kapag umaalis sila kasi unang-una, yung tatay nga niya. Pero I mean, kumbaga, parang na sila ba? Kumbaga, iwala na sila sa akin yung iniiwan nila sa akin yung tatay nila na kaming dalawa lang na dito sa bahay. Halimbawa, pag nagbakasyon sila or saan sila nagpunta. So, alam ko na. So, wala nang sabi-sabi, ka na bahala dyan kay Papa. Wala nang ganun. Kasi alam na nila na hindi ko pabayaan yung tatay nila. So, ganun ba? So, bahala na kung ano yung pero sana yun yung inaano ko na sana hindi na maulit kasi sobrang natakot talaga ako sa nangyari sa akin kanina. Okay lang sana guys kung kung yung dumudugo yung ilong ko, kung nangyari na sa akin yun dati, hindi naman talaga nangyari yun, as in kanina lang. So yung takot ko na naramdaman ko kanina, iniyak ko kasi mahirap talaga pag So, sabi ko nga, magtrabaho ako hanggat kaya ko, wag lang talaga akong bigyan ng sakit. Yun yung ko, kasi guys, ang puhunan talaga natin is yung katawan lang talaga natin na sana laging malakas, no? Pero, wag abusuhin kasi parang isa din ata yun, sabi nga ng kapatid ko, yung kulang sa tulog. Yun, kasi ang tulog ko kasi nga, yun nga, alauna nga,
mga ganong oras. Tapos, minsan tinatawag na ako ng alas 5 or alas 6. So, bitin talaga ako sa tulog. Then, may tumawag sa akin. Then, yun. So, hindi pwede na ako lang yung lahat. Okay lang sana guys kung merong naglalaba, nagpa-plancha, yun parang okay pa yan. Sa akin kasi ako nagluluto, ako nagpa-plancha. Although yung pagpa-plancha ko is once a week lang. At saka yung paglalaba ko rin is once a week lang din. Tapos yung paglilinis ng bahay, pero yung paglilinis ko dito is hindi naman as in na yung todo ano talaga. Kasi hindi ko na nga kaya pag yung ano, kasi pag nawala lang ako konti dito, yung nagtatawag sa akin si Lilo Papa. So pag lalo na pag nasa taas ako ganun. So yun yung ano ko. So yun guys, so hanggang dito na lang yung aking video. So salamat sa mga nanonood ng aking mga video. Salamat ng marami po sa inyo. Sana po more subscribers po and salamat sa mga walang sawang nanonood ng aking video. So hanggang dito na lang po guys. Bye! God bless us all and have a good day. Bye! God bless!